Alas 8 na nga ng umaga at ako hindi pa nakakakilos ng gawaing bahay. Pagkagising ko kasi sa umaga ay nasikaso ko muna yung panganay ko kasi papasok sa school. At syempre pati na rin yung asawa ko kasi papasok sa trabaho. At hindi pa nga sila nakakalis ay magigising na itong bunso ko. At dahil 8 months pa lang siya kaya hindi ako makakilos ng maayos kasi madalas karga ko siya. Binuksan ko na nga itong pintuan namin sa kusina para pumasok yung liwanag. Papaliguan ko na kasi si bunso bago pa man ako magsimula sa gawaing bahay. At ayan nga ang bubungad pag binuksan yung pintuan namin dito sa likod. Sa batya ko na nga pala siya pinapaliguan kasi marunong naman rin siya umupo. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kahapon lang nakahiga lang siya habang pinapaliguan. Tapos ngayon ang bilis-bilis na gumapang. At marunong na rin talaga siyang tumawag ng mama. Laging mama talaga yung nasasambit niya sa tuwing magigising siya or umiyak siya. Nilalagyan ko nga pala ng mainit na tubig yung pinapaligo ko sa kanya para hindi siya masyadong lamigin. Napakasarap talaga sa pakiramdam na napagsisilbihan natin ang ating mga anak. Hindi man tayo perpektong mga nanay, ang mahalaga ay inaalagaan natin ang ating mga anak. Hindi biro ang maging isang ina dahil hindi lang sa mga anak natin ang ating mga tungkulin, kundi pati na rin sa buong bahay. Lahat ng gawaing bahay sa ating mga nanay nakasalalay. Kaya proud talaga ako sa mga dakilang ina. Dahil ang mga ina ay all-in-one, Charis. All around ba? No choice talaga tayong mga nanay. Wala naman talaga tayong ibang aasahan kundi sarili lang din natin. Bonus na lang sa atin kung ang ating mga mister ay marunong tumulong sa gawaing bahay. Tayong mga ina kasi, walang day off, walang overtime, walang sahod. Pero kahit kailan, hindi tayo pwedeng tawaging palamunin. Dahil hindi lahat ng kaya natin ay kayang gawin ng mga lalaki. At ang mga nakakabilib ba kung kaya ng mga lalaki ay kaya rin ng mga babae. Maiba na nga pala tayo ng usapan. Tumawag nga pala itong pangalawa kong anak dahil sumama sa trabaho ng papa niya. Bali, kami lang dalawa ng bunso ko ang naiwan sa bahay. Kahit sa cellphone lang, marunong talaga itong si bunso ko makipagtawanan. Iba na talaga ang panahon ngayon. Dati kasi, madalas, mga high school na nakakahawak yung kabataan ng cellphone. Ngayon, kahit hindi pa nag-isang taong gulang, marunong na humawak ng cellphone. Wala namang masama doon, basta gagamitin lang sa tama at magkaroon ng limitasyon. At dahil tapos ko na paliguan si bunso, ilalagay ko lang muna siya sa walker. Kung batang to talaga ang hilig magdidi sa paa niya. Tumawa pa talaga sa ginagawa niya. Nilibang ko muna siya habang nasa walker siya para makapagpahinga naman ako sa pagkarga. Ang bilis kong pinawisan dahil sobrang init talaga dito sa bahay namin. Gustuhin ko mang tumambay sa labas mas lalong mainit. Nawala lang ako saglit ito nang bumungad sa akin. Nagkalat na naman itong si Bunso. Ang cute-cute mo pa rin talaga anak, kagigil ka talaga. At nakaramdam na nga ako ng gutom kaya kumain muna ako. May natira pa namang ulam yung anak ko kaya ito na lang yung inulam ko. Tortang sardinas nga lang pala yan. Madali lang kasi lutuin yan kaya yan lang muna ang pinaulam ko sa anak ko bago siya pumasok sa school. Dahil tinupak na naman si Bunso kaya kinarga ko na lang siya habang ako'y kumakain. Sinubuan ko na rin siya paunti-unti kasi naawa naman ako natatakam sa pagkain. Maaari na rin naman siyang kumain basta hindi lang matitigas. Mabuti na rin yun para masanay siya at hindi ako mahirapan pakainin pag malaki na siya. Yung ate kasi niya mag-aapat na taong gulang na mahirap pa rin pakainin at saka nang dididi pa rin. At dahil tapos na kami kumain, pinainom ko na si Bunso ng tubig. At hanggang dito lang muna. Pa-follow and share naman dyan and comment na lang po below para ma-shoutout ko po kayo sa next upload ko. Maraming salamat!